Alam nyo, BA mga SSS pensioners na simula Enero 2026 ay may napakagandang balita para sa inyong lahat. Oo, tama. Ang narinig ninyo, magkakaroon tayo ng taas ng Tranche SA ating pensyon at may karagdagang 4,600 na payout na paparating SA ating mga account. Ito ang pinakahihintay na update para SA ating lahat, lalo na sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin at gastusin sa araw-araw. Sa video na ito, tatalakayin natin ng detalyado kung paano ito gagana, kung paano ito makakaapekto sa inyong buwanang benepisyo, at kung ano ang mga dapat gawin para matiyak na matatanggap ninyo ang karagdagang pera na ito ng maayos at walang aberya. Kung matagal na kayong naghihintay ng positibong pagbabago sa inyong SSS pension, ngayon na ang tamang panahon para alamin ang lahat ng detalye. Sa nakalipas na mga taon, marami sa atin ang nakaranas ng paghihirap sa pag-manage ng ating pensyon dahil SA inflation, taas ng presyo ng bilihin at iba't ibang gastusin na hindi nababalansin ng karaniwang pensyon. Ang mga senior citizens at pensioners SA particular ay labis na umaasa sa SSS bilang pangunahing source of income. Kaya naman ang bawat adjustment SA pension ay may malaking epekto sa kanilang araw na buhay. Ang balitang ito para sa Enero 2026 ay hindi lamang dagdag pera, ito rin ay pahiwatig na kinikilala ng pamahalaan ang pangangailangan ng mga pensioners na may limitadong kita aso nakadepende sa SSS para sa kanilang pang-araw na pangangailangan. Ang taas ng tranche ay nangangahulugan na ang inyong regular na pensyon ay maa-adjust pataas. Ito ay bahagi ng commitment ng SSS na matiyak na ang halaga ng pensyon ay tumutugma sa kasalukuyang sitwasyong pinansyal sa bansa. Sa kabilang banda, ang karagdagang 4,600 extra payout ay isang bonus na ibinibigay bilang tulong sa mga senior citizens upang matugunan ang karagdagang pangangailangan gaya ng gamot, pagkain, kuryente, tubig at iba pang pang-araw na gastusin para sa maraming pensioners. Ang halagang ito ay napakalaking tulong at maaring magsilbing lifeline para sa mga buwan na may mas maraming gastusin. Isa sa mga unang hakbang na dapat malaman ng bawat pensioner ay kung paano at kailan papasok ang karagdagang payout. Ayon sa opisyal na schedule ng SSS, ang release ng karagdagang halagang 4,600 ay nakatakda simula Enero 2026. Mahalagang malaman na ang bawat pensioner ay maaring makatanggap ng ibang halaga depende sa kanilang kasalukuyang pensyon, haba ng kontribusyon sa SSS, at iba pang eligibility requirements. Dahil dito, hindi lahat ay makakatanggap ng eksaktong 426, ngunit ang kabuong adjustment ay tiyak na makadaragdag sa inyong kabuong pensyon sa buwan ng Enero. Upang masiguro na matatanggap ninyo ang karagdagang payout, mahalagang tiyaking updated ang inyong SSS records. Kasama rito ang tamang address, mobile number, email address, at iba pang contact information. Ang pagiging updated ng inyong impormasyon ay nakakatulong sa SSS upang mas mabilis na maiproseso ang inyong benepisyo at maiwasan ang anumang delay. Kung hindi updated ang inyong impormasyon, maaaring magdulot ito ng aberya sa pag-release ng karagdagang bayad o maging dahilan upang hindi ito maipadala sa tamang tao. Kaya't isa sa pinakamahalagang hakbang bago dumating ang Enero 2026 ay suriin at kumpirmahin ang inyong impormasyon sa SSS system. Bukod sa pag-update ng impormasyon, mahalaga ring suriin ang inyong SSS account online. Sa pamamagitan ng online portal, makikita ninyo ang inyong kasalukuyang pensyon, ang projected na tranche increase, ang karagdagang payout na inaasahan sa Enero 2026 para sa mga hindi PA nakaka-access ng online system. Maari rin kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch upang makakuha ng impormasyon at assistance. Ang pagiging proactive sa pag-monitor ng inyong account ay makakatulong upang maiwasan ang mga kalituhan o hindi pagkakaintindihan sa release ng inyong benepisyo ngayon. Isa sa pinakamahalagang bahagi ay ang eligibility verification. Bago tuluyang ma-release ang karagdagang payout, kinakailangan munang ma-verify ng SSS ang inyong eligibility. Ito ay hakbang upang masiguro na ang benepisyo ay mapupunta sa tamang tao at hindi magkakaroon ng aberya sa distribution. Para sa mga first-time pensioners o sa mga hindi PA nakatanggap ng payout sa nakaraang taon, maaaring
kailanganin ninyong isumite ang ilang dokumento tulad ng valid ID, SSS number, at iba pang kinakailangang forms. Ang pagiging handa sa mga dokumentong ito ay makakatulong upang mas mabilis at maayos ninyong matanggap ang karagdagang benepisyo. Ang karagdagang halagang 4,600 ay hindi lamang basta dagdag na pera, ito ay may malaking epekto sa pang-araw na pamumuhay ng pensioners. Para sa maraming senior citizens, ito ay maaaring gamitin para sa pagbili ng gamot, pagkain o bayad sa kuryente at tubig. Maaari rin itong gamitin bilang pondo para sa emergency situations o kahit para sa simpleng pamimili o bonding moments. Kasama ang pamilya sa ganitong paraan, ang bawat piso ng karagdagang payout ay nagiging mahalaga at kapaki-pakinabang sa pag-aalaga sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Isa pang mahalagang aspeto ay ang tranche increase. Ang pagtaas ng tranche ay hindi lamang dagdag sa buwan ng pensyon, ito rin ay nagpapakita ng commitment ng SSS na masigurado na ang mga senior citizens ay may sapat na tulong pinansyal sa kanilang pagtanda. Ang bawat adjustment sa pension, kahit PA maliit, ay may malaking epekto sa kalidad ng pamumuhay ng pensioners. Para sa mga taong umaasa lamang sa SSS bilang pangunahing source of income, ang ganitong adjustment ay nagbibigay ng dagdag na seguridad at peace of mind sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngayon si Marimar Mendri ang nagtataka kung paano ipapadala ang payout. Ang SSS ay nag-release ng karagdagang halagang ito sa parehong paraan ng regular na pensyon. Kung kayo ay tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng bank deposit, ang karagdagang halagang 4,600 ay automatikong papasok sa inyong account. Para sa mga tumatanggap ng pensyon, over-the-counter maaari ninyong kunin ang inyong payout sa pinakamalapit na SSS branch or authorized payment center. Ang mahalaga ay alamin kung alin sa dalawang paraan ang ginagamit ninyo upang hindi magkaroon ng delay o aberya sa pagkuha ng benepisyo. Na para sa mga pensioners, isa rin sa dapat pagtuunan ng pansin ay ang financial planning matapos matanggap ang karagdagang payout. Ang pagkakaroon ng dagdag na pera ay magandang pagkakataon upang ayusin ang personal finances. Maaari itong gamitin upang bayaran ang utang, mag-ipon para sa emergency fund, bumili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan, o kahit para sa maliit na personal enjoyment tulad ng pagkain sa labas o simpleng bonding sa pamilya. Ang tamang paggamit ng karagdagang payout ay makakatulong upang mas mapabuti ang kalidad ng buhay at maiwasan ang stress sa financial matters. Isa pang magandang bagay na dapat tandaan ay ang importance ng pag-save kahit na may dagdag na payout. Maraming pensioners ang nalululong sa agarang paggastos. Ngunit kung maayos ang pagplano, ang 4,600 ay maaaring gawing maliit na investment or savings na makakatulong sa darating na taon. Halimbawa, maaari itong ilagay sa bank savings account, time deposit o kahit maliit na negosyo upang magkaroon ng dagdag na kita. Sa ganitong paraan, hindi lang natin ginagamit ang pera sa kasalukuyan, kundi ini-invest din natin ito para sa future security. Bukod sa financial planning, mahalaga rin ang knowledge at awareness tungkol sa karagdagang tranche at payout. Ang maraming pensioners ay hindi ganap na naiintindihan kung paano kinocompute ang kanilang pensyon at karagdagang payout sa pamamagitan ng pag-unawa sa computation, eligibility at timing ng release. Masisiguro natin na hindi tayo mawawalan ng karapatan sa tamang benepisyo. Maaari ring makipag-ugnayan sa SSS para sa guidance at clarification. Kung may mga doubts o tanong tungkol sa proseso ngayon, isa rin sa dapat pag-usapan ay ang impact ng tranche increase sa long-term pension. Ang adjustment sa pension ay